para ipamper ang sarili. Pero siguruhin sa mga ekspertong pupunta at huwag tipirin ang sarili at baka sa huli, ikaw ay magsisi. Ako, wag tiis ganda. Yan ang buwan naman ng kwentong inalam ni Katrina Son. Kabog kung titingnan ang makukulay at iba't ibang disenyo ng kuko. Maging ang hugis at haba nito, pwede na ring mabago. At para raw mas tumagal ang kulay ng kuko, gel polish ang ginagamit ng karamihan dito. Pero ang ilan, sa halip na gumanda ang kamay, nagkakasugat umano ito. Noon pa man, hilig na ng nail technician na si Kathleen ang pagkukulay ng mga kuko. Dahil nauuso ang nail art, pinagkakakitaan niya na rin ito. 2022 po, nagtumanggap na po ako ng mga clients. So around December po, since holiday po, ang dami po talagang clients na magpapagawa. Hindi po ako nag-gloves noon. Nararamdaman ko po na makati na siya, masakit, mahapde. Doon na po ako nag-aalala. Noong una, binaliwala ni Kathleen ang pangangati sa kanyang kamay. Tumatanggap ako ng clients kahit ganun siya. Which is, ginagawa ko na po, nagdo-double gloves po ako. Pero kahit na mag-double gloves po ako, sobrang katipa din niya, sobrang hapde. Yung pinaka-worst state po niya, masasabi ko po na ano na po ako, yung kinabahan na po ako kasi para na siyang naaagnas. Kasi ano po talaga, nagtutuklapan na po siya. Ayon sa kanyang doktor, nagkaroon siya ng contact dermatitis o skin allergic reaction sa mga kemikal. Hindi rin nalalayo sa nangyari kay Kathleen ang sinapit ng 28 anyos na si Simon. Dahil sa kanyang mga disenyo, marami siyang naengganyong magpaayos ng kuko. Before, nung nagtatry ako sa sarili ko na mag-extensions, hindi ko akalain na magde-develop ako ng allergy sa kanya. I think ang pinaka naka-trigger talaga sa allergies ko is yung nail dust. Bukod sa pagsusugat, ang mga kuko ni Simon nangitim na rin. Nag-suffer ako for about 3 to 4 months up to now. Hindi pa rin siya fully healed. Masakit siya sa kamay or mahapde. Yung skin around the nails, yun yung sobrang affected na. Malaki raw ang tsansa na ang mga kemikal na ginagamit sa pagpapaganda ng kuko ang sanhi ng pangangati at pagsusugat ng kamay ayon sa dermatologist na si Dr. Grace Beltran. Yung traditional nail polish, mas marami siyang toxic materials, no? Kagaya ng formaldehyde. Yun namang gel nail polish, mas lesser ang toxicity niya pero it can still be toxic. Kasi yung uncured, ibig sabihin, active pa yung mga material niya, di ba? Kung na-cure mo na using LED light or UV light, nag-stabilize na yung chemicals. But this liquid form, pwede pa talaga. Paliwanag naman ng nail technician and trainer na si Jonathan Reyes. Bawal dumikit yung mga products, kahit anong product, sa skin. So, hinahayaan lang, especially kapag lumalagpas palagi. Ang pinanlilinis is, instead na wooden stick, kinukuko nila. May mga tamang products kasi na ginagamit para mawala yung mga lagpas-lagpas. No? Ang ginagawa ng mga ibang kliyente, while curing, ilalabas nila, hahawakan nila. So, isa din yun sa mga mistake ng mga client. Bago maglagay ng kung ano-anong kulay sa kuko, ito ang payo ng mga eksperto na dapat alam mo. I-research nyo guys yung mga products. Very important po na meron tayong knowledge sa mga products natin. Kung nagkaroon siya ng parang nangangati na, pwede na sigurong tanggalin muna ulit para mas maiwasan na. Kasi kung gel polish, it usually lasts 2 to 4 weeks. So, siguro every other month, dapat mayroon kang interval na gagawin mo lang itong mga procedure na to para hindi masyadong masira yung nail. Sa kabila ng maganda at makulay na mga kuko, huwag isawalang bahala ang tamang pag-aalaga nito. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.